Ang Pilipinas ay may mga pinakamagagandang white sand beaches sa mundo, magagandang tanawin, makasaysayang lugar at masasarap na lutuing Pinoy. Sa 81 na probinsya ng Pilipinas, marami pa ring magagandang lugar ang hindi masyadong naaabot ng malawakang turismo. Sa ating susunod na paglilibot sa tropical na archipelagong ito, kalimutan ang masikip at turistang destinasyon at sa halip ay bisitahin ang mga underrated ngunit pare-parehong magagandang probinsya. Kaya't ating alamin ang 10 underrated na probinsya sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ken, Bukidnon. Ang Bukidnon ay isang landlocked na lalawigan sa isla ng Mindanao. Kilala ito sa malawak na mga plantasyon ng pinya at sakahan. Itinuturing itong isang underrated destination dahil ang atensyon ng turista ay karaniwang nakadirekta sa mga lugar tulad ng Davao at Misamis Oriental. Hindi para sa beach lover ang probinsyang ito, ngunit mamamangha ka sa mga freshwater destinations tulad ng Pulangi River at maging ang man-made lake na Moramag Basin. Maaari ka rin pumunta sa Kaamulan Festival na isang ethnic festival na pinagdiriwang mula kalagitnaan ng Pebrero hanggang unang bahagi ng Marso. Nine, Pangasinan. Kung madalas kang bumisita sa northern portion ng bansa, tiyak na madadaanan mo ang Pangasinan para makarating sa ibang destinasyon. Bilang gateway sa Ilocos Region, ang Pangasinan ay tanyag na kilala sa 100 Islands at sa pangunahing ani nito, ang milkfish o bangus. Ang Pangasinan ay maaari ding isa sa mga mapagpipilian mo para sa mga food trip. Tahanan ng maraming oysters at sea urchin farms, pati na rin ang malalawak na taniman ng mangga. Eight, Davao Occidental. Itinatag noong 2013, ang Davao Occidental ang pinakabago at ika-81 na lalawigan ng Pilipinas. Ang pinakabatang lalawigan ay pinagkalooban ng napakahabang lugar ng mga beach, pati na rin ang ilang mga isla na dapat bisitahin. Ang munisipalidad ng Malita ay ang kabisera ng lalawigan at tinatawag na Whale Shark Capital ng Mindanao at Banana Capital ng Davao Occidental. Seven, Surigao del Sur. Isaalang-alang ang Surigao del Sur bilang ang bubbling up na lalawigan sa ating listahan. Ito'y tahanan ng ilang mga atraksyon at mga kamanghamanghang destinasyon tulad ng Hinatuan Enchanted River, Tinoyan Falls, pati na rin ang Bislig City na isang murang destinasyon kung nais mong gumala sa paligid ng probinsya. Dalugarin ang probinsya upang tamasahin ang pinakamahusay sa kung ano ang inaalok ng Surigao. 6. Bulacan. Kung pupunta ka sa mga probinsya tulad ng Zambales, Ilocos o Benguet, tiyak na madadaanan mo ang probinsyang ito na kilala sa matatamis na delicacy at local cuisines. Ang dahilan kung bakit minamalit ang Bulacan ay ang katotohanan sa kabila ng accessibility nito ay nagiging daanan lang ito para makarating sa ibang mga probinsya. Nag-aalok ang Bulacan ng mga makasaysayang gusali, ang iconic ng Barazoin Church, ang mga natural na kababalaghan ng biyak na bato at mga kuweba tulad ng Pinagrealan Cave sa Norsagaray. Five, Siquijor. Ang Siquijor ay isa sa pinakamaliit na lalawigan sa Pilipinas ayon sa lawak ng lupa at dating Isla del Fuego sa panahon ng kolonyal ng Espanyol. Kilala ng mga lokal at dayuhang bisita ang lalawigang ito na konektado sa makalumang tradisyonal. Maaring ang mga turista ay matakot o maging interesado na bisitahin ang kaakit-akit na islang probinsya. Dito isasalubungin ka ng mahigit 100 kilometro ang haba ng mga puting beaches na may mga coral reef na umaakit sa mga scuba diver at snorkeler. 4. Masbate.
Ang Masbate ay isang islang probinsya sa rehiyon ng Bicol na medyo natatabunan ng mas sikat na mga karatig lalawigan nito. Napapaligiran ng malalaking anyong tubig tulad ng Visayan at Sibuyan Seas. Alam mo ba ng lalawigang ito ay maraming maiaalok? Kung ikaw ang uri ng manlalakbay na gustong magkaroon ng hindi kinaugaliang destinasyon, dapat mong subukan at bisitahin ang islang probinsyang ito. 3. Quezon. Matatagpuan sa Calabarzon, ang Quezon Province ay isang napakalaking probinsya. Ngunit sa karamihan ng mga manlalakbay, ito ay isang mahabang daanan lamang upang marating ang ibang mga lalawigan at rehiyon. Nag-aalok ang Quezon ng magagandang beach kung saan iba-iba ang kulay ng mga buhangin. Pwede ka ring mag-road trip dahil sa magagandang kalsada nito. At higit pa rito ay marami ka ding madadaan ng sidewalk stalls na mga pampalamig, mga pagkaing mura, lokal na ani at mga kakanin. 2. Antique. Madaling madaanan ng mga manlalakbay na pumupunta sa Boracay o Iloilo ang tinatanaw na probinsya ng Antique. Matatagpuan sa isla ng Panay, ang Antique ay may mahabang coastal area na maaring angkop para sa scuba diving at snorkeling. Nag-aalok din ang lalawigan ng mga hot springs tulad ng Siraan Hot Spring. Ito rin ang tahanan ng Mount Machias na itinuturing na isa sa mga pinakamapanghamong bundok sa bansa na akyatin. Bukod sa iba't ibang hiking sites, sulit ding bisitahin ang Bugtong Bato at Igpasungaw Falls. 1. Northern Samar. Ang Northern Samar ay tinuturing ng karamihan ng mga manlalakbay at backpacker bilang isang underrated na lalawigan sa bansa. Nakatago rito ang mga mahahalagang hiyas na naghihintay na matuklasan. Sa katunayan, minsan itong binansagan bilang lalawigan na nag-aalok ng malaking potensyal sa turismo sa rehiyon ng Visayas. Ngunit hindi pa rin alam ng marami dahil karamihan sa kanila ay mas gusto ang karaniwang mga destinasyon tulad ng Cebu at Bohol. Ang Northern Samar ay tahanan ng mga lumang simbahan, ilog, caves, talon, mga beaches at isla tulad ng Kapul, Dalupri at Biri Islands.